Ang tatay mo po ba yung napatawad mo na sa ginawa niya sa'yo o hindi pa? Patawarin ko po. Madali naman po patawarin ko po ang tatay. Basta po aminin na lang po ang kasalanan. Kapag ka dumating na sa punto na inamin niya na yung kasalanan niya na ginawa niya sa'yo, doon mo pa lang siya mapapatawad? Opo, sasabihin ko po sa kanya, salamat po sa tatay. Naamin po ninyo po ang inyong kasalanan. Napatawad ko na po kayo. Galing. Ano po ang mas umiiral sa'yo sa kalagayan ni tatay? Awa, galit, o ano? Sa akin lang po, gusto ko na lang po malayo. Yung po naiisip ko sa sarili kong nangyayari po sa aking buhay dati, hindi ko. Wala ka namang galit na nararamdaman sa kanya. Bakit? Wala po, parang nga pong hindi po ako makatanim kung galit sa magulang. Oo nga po, may kasalanan po siya para po kahit po pihitin po mundo, tatay pa rin po. Galing. Anong gusto mong gawin natin? Sa akin lang po, kasi ninyo, wag na lang muna talagang parang tingin ko sa katulo lamang natin yan. Sabi nga po sa akin niya, mahal ko ang kuya hindi mahal ako. Leah, pag-aaralin kita ha? Ha? Tutulungan kita mag-aral ha? Gagalingan mo ha? Salamat. Uy, napakaganda na naman ng araw guys. Walang ulan, walang masyadong init. So, andito kami, kalaati Ninya. Kasi, di ba sabi ko sa inyo, bibigyan natin si Ninyo ng ilang araw para mapag-isipan yung sinasabi natin at makita natin kung may pagbabago ba o wala. Ay, may nagagawa. Allah, na di pa natin na ipa-deliver yung huling materialis. Sa Lunes pa, siguro. Nasa atin niya, naglabas sa kanina. Ayun po. Ayun doon pala. Ha? Yung bike po. May nagtatrabaho dito, sila Kuya Pidil. Magawa ng kulungan ng baboy. Kuya Pidil, pasensya na kayo ha, sa Lunes pa may di-deliver yung ano. Sarado ngayon ay. Sa Lunes pa? Hindi ngayong linggo ngayon bukas. Bukas. Bukas ang deliver. Oo, bukas. Okay lang po. Di namin na-intindi agad at dami nga sikasuhin ay. Hindi magagawa ko naman po. Okay, bukas pa daw. May deliver. Oh, nakapag ano na, finishing na agad sa labas oh. May finishing na sa labas. Oh. Sa loob na lang. Ito lang yung muna yung pansamantala gagamitin natin dito. Para ano tayo. Hindi pa natin sure si ate niya eh. Para lang ano, sigurado. Tapos lalagyan natin dyan niya pusa. Maglalagay ka ng pusa. Nasaan po yung anak mo? Yun ninyo? Sumisimba po. Nagsimba? Opo. Kasama nina? Si Kiki po yung pangpintan. Kasama nila Ate Lindy? Opo. Ah, okay. Mabuti naman. Nagsimba. Nakaisip magsimba no. Ba't ikaw? Ba't di ka sumama? Ha? Gawa po ako. Nahayang akong tubig. Gawa na may nagagawa. 어디서부터 담을 수 있을까? 벌어진 틈새를 채울 순 있을까? I don't know what to do. We've already spent too much time. 우린 이미 너무 먼 길을. Ito ho, ayos naman po. Mabuti ka naman. Kamusta ang pag-inom ng gamot? Diretso pa rin ba? O baka nagtigil na? 2 inom ko na lang. Ang natitira? Ang bibili ulit tayo. Walang problema. Kailangan may tuloy-tuloy mo yun. Asan yung bunso mo? Dulog po. Tulog. Mabuti naman. Sa awa ng Diyos at tulog naman ngayon. Walang karga-karga sa atin yung makakausap. Hinahinaan lang natin sa litat ba? Baka mamaya magising.
O, kamustahin ko sa iyo, anak mong lalaki, kamusta naman? Yan po, nag-iigib-igib na rin ho. Anong pagbabago? May kwento mo sa akin anong pagbabago nakita mo sa kanya? Nag-iigib ho. Ako naman ho nag-iigib din. Hindi ko naman pasulo sa kanya. Tapos, kumusta sa pag-uutos mo? Pag-inutusan mo? May dabag pa rin ho konti. May mga time para nagdadabog pa rin. Okay. Ano pa, ano pang ibang, wala na ba, maliban ba sa nag-iigib-igib siya ng tubig? Wala na ba ibang pinagbago? Wala na bang ibang pinagbago maliban sa pag-iigib niya ng tubig? Ay yung paglalayas niya? Layas ha. Minsan ho tuwatakas pa rin po. Pari naman ho, todo pa rin magpaalam. Maglalaro daw po siya sa kanyang kalaro. Eh sabi ko, matulog muna, mamaya kang maglaro. Kamusta sa pagising din ninyo? Anong oras gumigising? Maaga ho, kasi umaga ko ho gising. Bakit? Anong ginagawa niya kapag ginagising mo na maaga? Sabi ko ho, magwalis ho sa loob. Okay. Kaya kumusta ang kwarto niya? Naglilinis na ba ngayon? Sigurado? Paano pag tinignan ko? Okay. Sige. I-visit natin yung niya. I-visit natin yung room ni Ninyo. Tara, visit natin ang kwarto ni Ninyo sa ating ilaw. Check natin ang kwarto para malaman natin kung malinis. Mas malinis naman. Mas malinis naman kumpara nung una. Kaso, ganun pa rin. Hindi pa rin marunong magtiklop ng hinigaan. Tinanggal niya daw yung mga laman dito ng parang lagayan niya ng mga gamit at pinagtatambak niya doon sa nanay niya. Hindi nga lang talaga marunong magtiklop ng hinigaan itong bata na to. Wala namang magasin. Malinis yung CR. Kahit pa paano. Lamesa lang, sobrang dumi. Tulog yung bata. Tulog dito sa labas pang mahingayan. Kahit pa paano, malinis-linis naman yung kwarto niya. No? Hindi nga lang marunong magtiklop ng hinigaan. Hindi nga. O bakit hindi mo tinuturuan natin niya? Sabi ko po eh, Ano sabi mo sa kanya? magtiklop ho higaan. O hindi ka pa rin sinusunod. Ibig sabihin, sa madaling salita. Sa akin naman po, kahit po hindi mag-aral si ninyo, okay lang sa akin. Basta ito tuloy ko. Si Lia po. Talaga po, wala pa rin po alam si Lia. Magsulat ho pangalan, hindi pa ho kaya. Okay. So gusto mo ba ang tulungan ko na lang si Leia sa pag-aaral? Opo, okay lang po. Si ninyo po, Si Ninyo, anong mas maganda natin gawin? Patigilin muna natin? patigilan muna ho. Kailangan munang matuto? Opo, baka po problema rin ho natin yung pagpuwasok. Baka maging problema natin. Opo. Baka maging sakit sa ulo. Baka po rin tawag sa room. Baka may ang patawag. Opo. Ano mga tinin niya, nalulungkot sana ako Papatulong ko na. na lang po magbaboy. Nalulungkot sana ako na hindi makapag-aral tong anak mo kasi gusto ko magdire-diretso siya ng pag-aaral. Kaso nga lang po atin niya, kagaya po ng sinabi ko sa inyo nakaraan, ang gusto ko namang pag-aralin siyempre, yung bata na may respeto sa magulang, di ba? Aril lang ho nagkikita sa akin. Anong nagkikita? Anong tutulong ho sa akin. Sa madaling salita, si Lian lang ang tumutulong sa'yo dito sa gawain. Tinan niyo Kagaya po kayo na maglalaro daw po siya. Sabi ko, mamaya na. Kasi wala kang kalaro. Suwising ba pa sila? tingnan mo nga naman talaga ang buhay, guys. Kung sino pa yung maliit na halos wala pa dapat alam, siya pa yung nakakatulong dito sa gawain ng nanay niya. Ay itong panganay na dapat husto na yung kaisipan na dapat kahit paano kapag kasinabihan ng gawain, ginagawa. Pero ito kasi nakikita ko kayo ninyo, guys. Talagang legit yung lahat, sabi ko sa inyo, yung sinabi sa akin ng lahat ng tao nakapalibot dito tungkol doon sa bata. Legit talaga, totoo talaga. Noong una hindi pa ako naniniwala, sabi ko baka naman sa kwento-kwento lang na ganun yung bata. Pero nung ito mga nakaraang araw, lately, nakita ko na totoo pala talaga na ganoon siya katigas. Kasi imagine nyo, nung time na kinakausap natin siya, pati nung huli
Yung last vlog, hindi lang nung una. Yung last vlog, yung sabi ko sa inyo na nagkasalubong kami doon, sabi ko sa kanya, uwi ka muna at may pag-uusapan tayo. Anong ginawa guys? Umalis. Hindi po kasi gawain yun ng bata na may modo, may respeto. Gawain po yun ng bata na walang respeto. Yung ganun. So paano? Sige, magpa-final decision tayo. Sa'yo na lang ako magbabase. Anong gusto mong gawin natin? Sa akin lang po, sininyo, wag na lang muna talagang. Parang tingin ko sa katulo lamang natin yan. Okay? Ang plano mo na muna, patulungin mo muna sa pag-aalaga ng baboy. Are na lamang. Sili. Ito ba naka-enroll na? Sabi po Ate Isid, Okay. bukas naman po ang linis sa school. Okay. Ang anak mo wala pa mga gamit. Kulang pa po. Kulang pa? Ano ang mga kulang sa kanya? Bilan natin mga bagong gamit. Ano ko lang po nung kung hanap pala kaya listahan. Alam mo, ito si Leian. Titingnan ko. Gaganahan ako dito pag-aralin itong bata na to. Diyan ka muna sa Dito ka muna. Gaganahan ako. Gusto mo mag-aral? Ha? Lian? Gusto mo pasok? Sa school? Ha? Oh, ito guys, si Lian. Gaganahan kayo itong pala pag-aralin. ho. Kasi ito, makikita mo ng sweet ito. Nakita ko Matutuwa na. ka dito kasi sweet ito sa Lista magulang. Ate Isil. Ito yung mga gamit niya na wala pa. Yan home kay Ate Lindy galing sa kanyang cellphone. No, sige, ibili natin to lahat para kay Lian. O Lian, Leia. Ay, Leia. O Leia, kaya pala hindi umiimik eh. Leia, pag-aaralin kita ha? Ha? Tutulungan kita mag-aral ha? Gagalingan mo ha? Gagalingan mo daw. Gagalingan mo ha? O, sana sasabihin. Ang sasabihin mo. Gagalingan mo. Salamat. Oo. Ay, bata mo, magpasalamat. Ganyan yan si, tsaka maraming beses ko na itong bata na ito nasubukan. Kung gaano ka, kabait. Although nung una, iyakin yan. Pero, maraming pagkakataon na nakasama ko itong mag-ina. Na nakita ko yung pagiging mabait na itong bata na to. Lea, mahal mo si mama mo? Ha? Anong sagot? Mahal mo? Hindi. Sabi nga po sa akin niya, mahal ko ang kuya hindi mahal ako. Oo, di ba? Maliit pa yan. Ilang taon lang si Lea? Lagi na away ako eh. Ilang taon lang si Lea? 5 po. 5 taon. Alam na niya na siya lang yung nagmamahal sa kuya niya, pero yung kuya niya, hindi siya minamahal bilang kapatid. Laging sinasaktan ano? Lagi ko pa iyakin. Parang walang magawa kasi minsan si Ninyo. Kundi pagtripan tong kapatid niya. Pag wala siya magawa, ayan, dyan may makikita na pagtitripan niya na to. Itong kapatid Baka ako pag hindi natin papasukin, magbabago. Baka sakali maisipan niya. O sige, subukan natin. Sa'yo na ako magbabase, ikaw na magdesisyon. Kung yan po yung desisyon mo bilang nanay, ikaw yung susundin ko ha. O kung huwag muna natin papasukin, baka sakaling maisipan niya na Magbago. magbabago ako para makapasok ako sa susunod na pasukan. Baka sakali. Opo. Ay, mahirap sana guys. Nakakalungkot na hindi magpasok itong bata. Kaso nga lang, nakakalungkot din na ganun siya sa magulang niya eh. Baka sakaling maisip-isipan niya yung mga bagay-bagay guys. Sobrang tigas niya talaga. Hindi talaga kaya. Lahat ng tao dito sinukuha na siya. Ayaw na magsabi. Sila nanay ni Ate Lindy, sila Ate Lindy, sila Ate Isil. Ayaw na nila makialam. Suko na. Sabi nga po din sa ang kakadyan. San kita man, arong pa ho sa bahay. Tulog pa. Sabi mo sa'yo, Kuya Marcos, huwag na talagang papasukin. Pati tito mo nagsabi. Yun po. Oo. Yung po may Tignan mo. tindahang isa. Yan, si tito niya. Opo. Yan yung kapatid ng mama ni Ate Lindy. Siya rin mismo nagsabi na wag na munang papasukin dahil yung nga isa pa baka maging sakit sa ulo lalo. Kung hindi nababantayan, baka kung ano-anong gawin si school. Maging problema ng guro. Malapit na natin yan. Kunting-kunting sais na lang yung baboyan mo. At lagyan na natin ng pusa yan. Parang tingin ko rin ho, konti na rin tayo sa ating araw, hearing na rin. Tama. Bilis sa araw eh. Bilis ang araw. Pitsa uno na bukas. Pitsa uno. 30 pa lang ngayon.
Hindi 31. Napanood ho sa akin at hindi yung kung mayayari ho sa hearing. Oo. Ganyan pala ho yun. Nakita mo? Opo. O anong nakita mo sa video? Tama, magaling talaga sa atin, hindi. Kung paano ho mag-hearing. Yun ho pala, sigaw pala yung... Talagang kapag kasisigaw sa'yo pwedeng ang sumigaw sa'yo, yung tulong kay papa mo. So, sabi ho, Ate Lindy, baka handa ko umiyak kan tatay, wag daw ako maawa. Tama lang daw po. Tama yun. Paano kung umiyak si papa mo? Maawa ka, hindi? Hindi po. Ang unang-una mong isipin, huwag mong kaawaan. Ang isipin mo lagi yung ginawa niya sa'yo na pambababoy, yung matagal na panahon. No? At saka nakita mo rin na ganun, sumisigaw sa hearing, di ba? Huwag kang magugulat. Baka naman kapag kasinigawan ka lang ng konti nang nagtatanong, magulat ka na, matakot ka. Kailan sa'yo pinakita natin, Lindy? Kailan pinakita? Yung po nang punta doon. Nagpunta ka doon sa kanila? Maganda din po yung ginagawa natin, Lindy, na ganito na pinapakita niya kay ate Ninya yung mga possible na mangyari sa hearing. Para ito, hindi mabigla. Baka mamaya pag sinigawan lang ng magulat, and then umatras na, ayoko na, ganyan. Kasi ginagalitan na ako, ganyan. Malapit na, ilang days na lang yun, ate Ninya. Pero, kahit na hindi alam natin na may posibilidad na hindi umamin si papa mo, pinagpipray para namin na sana, ito na yung huli na maging hearing. No, ate Ninya? Sana ito na yung maging huling hearing. Sana naman, maisip niya na tumatagal lang yung sentensya niya, kaya sana umamin na siya, no? Para wala nang susunod. Di ba? Ikaw ba, natatakot ka pa ba ngayon na makaharap si papa mo? Anong nararamdaman mo kung sakali? Parang kasama ko lang po sa sarili. Yung iisip ko na lang, parang kasama ko na lang sa bahay para hindi po ako matakot. Sa ngayon natin Ninya, tatanungin kita, ano po ang mas umiiral sa'yo sa kalagayan ni tatay? Awa, galit, o ano? Hindi ko po alam eh. Wala ko na Anong wala kang nararamdaman na sa ngayon? Kung ano man yung feeling mo sa tatay mo na nakakulong? Sa akin lang po, gusto ko na lang po malayo sa tatay. Maging matapos na lahat. Pero yung naawa ka ba sa kanya? Naawa ka ba sa kanya sa sitwasyon niya sa kulungan? Yung po naiisip ko sa sarili kong nangyayari po sa aking buhay dating hindi ho. Anong ibig mo sabihin? Yung haba po. Okay. Kapag ka naiisip mo yung nangyari sa buhay mo noon, walang awa kang nararamdaman. Okay. Galit. Wala ka namang galit na nararamdaman sa kanya. Bakit? Wala po, parang nga pong hindi po ako makatanim ho galit sa magulang. Oo nga po, may kasalanan po siya para po kahit po pihitin po mundo, tatay pa rin po. Galing naman natin ninyo. Tama yun guys, totoo yun. Kahit paikot-ikutin mo man ang mundo, siya pa rin ang dahilan kung ba't nandito ka sa mundo. Di ba, Ate Ninya? Kaya, kumbaga, ikaw, ngayon, Ate Ninya, harap-harapan, sabihin mo po sa akin, tumingin ka po sa akin. Ang tatay mo po ba yung napatawad mo na sa ginawa niya sa'yo o hindi pa? Patawarin ko po. Madali naman po patawarin ko po ang tatay. Basta po aminin na lang po ang kasalanan. Kapag ka dumating na sa punto na inamin niya na yung kasalanan niya na ginawa niya sa'yo, doon mo pa lang siya mapapatawad? Opo, sasabihin ko po sa kanya, salamat po sa tatay. Naamin po ninyo po ang inyong kasalanan. Napatawad ko na po kayo. Galing. Hindi ko lang po alam kung papatawarin po kayo sa taas. Galing naman natin niya. Magaling na talaga sa atin niya. Nakaka-touch naman yun. Sinabi natin niya. Parang tumusok sa dibdib ko yun, sa puso ko yung sinabi niyang pinapatawad na po kita. Di ba? Ang sarap marinig. Sana dumating sa 29. Sana ito na yung huli talaga. Sana ito na yung marinig ko kay ate niya sa pagpunta namin doon na marinig ko na yung pagpapatawad kasi ito na yung sign. Kapag narinig natin yung pagpapatawad natin niya, ibig sabihin tapos na. 'Di ba? Inamin na ni tatay. Yun na lang ang antayin natin na sagot ni ate niya. Yung pagpapatawad niya kay tatay. Pero walang tanim ng sama ng loob
Di ba? Wala siyang tanim na sama ng loob. Alright, so Ate Ninya, ganito. Kailan tayo pwedeng kasi paalis kami. Kailan tayo pwedeng mamili ng gamit ni Ining? Kailan ka po kayo alis? Ha? Kailan po kayo alis? Hindi ko sigurado kung bukas o sa isang araw. Gusto mo ngayon magbihis ka ay kaso tulog yung anak mo maliit eh. Paano kaya to? Paano natin ito matatrabaho? Ito lang na may mga kailangan ni Ate Ninya eh, mga gamit ni Ining eh. Saglitin natin. Sige po. Bili tayo ng gamit. O sige, sikaso ka na. Wala, bibi. Saglitin natin. Kata. Magbihisa. Ito na lang guys, final decision na natin to. Wala nang bawian. Kasama Kasi ka. yung nasasabihan tayo ng Hubad walang isang dami. salita. Ngayon, isang salita. Si Leia po ang pag-aaralin natin. Tutulungan natin mag-aaral, suporta natin sa allowance, baon, bayarin sa school, gamit, kagaya nito. Ayan yung mga gamit na yan na pinabibili. Bili natin to lahat ngayon para bago kami umalis, may maayos na pong wala nang isipin si Ate Ninya dito sa anak niya. Kasi si Ninyo ay kailangan nating turuan to ng leksyon muna siguro. Kasi hindi naman tayo nagsisuffer guys. Hindi tayong nanonood, hindi rin kami. Yung pong mama niya ang nagsisuffer dito sa tahanan nito. Sa katigasan ng ulo ng anak niya. Hindi tayo. Hindi rin kayo. Kayo nanonood lang kayo ay kami. Bumibisita lang dito every other day at hindi kami tumatagal dito ng 24 oras para maranasan kung gaano katigas yung ulo ng anak niya at ma-stress. Si Ate Ninya po, ang lahat ng sumasalo ng lahat ng yun. Yung stress na yun sa anak niya. Diba? Kasi nakikita ko kay Ate Ninya, mahal niya yung anak niya. Gusto niyang matuto. Gusto niyang mapabuti. Pero dahil nga sa naging epekto ng mga tinuro ni Tatay Tony na mali dito kay Ninyo, naapektuhan yung bata at ito na yung naging bunga. Matigas ang ulo, suwail, palasagot, walang modo. Yan na po yung yan na po yung naging pag-uugali ng bata. Ito tama at sinasama-sama nila Ate Isel sa pagsisimba. Baka sakali, mas maganda yan kung nandito muna siya. Kada linggo, isama sa pagsisimba. Para gusto ko sanang humingi ng payo kala Ate Isel, kala Ate Lindy sa pero tama na. Kasi yung mama na lang ang magdesisyon kasi siya ang magulang eh. Naniniwala ako sa sapat na kaisipan na natin niya ngayon. Kaya alam kong alam niya yan. Kaya sa kanya na lang tayo magbase. Sa magulang na tayo lang makinig. Hindi na lang sa ibang tao kasi lalo lang tayo maguguluhan eh. Kapag iba't ibang opinion ng ibang tao, lalo tayo maguluhan. Pag straight na lang tayo, straight to the point na lang tayo. Siguro. Alright, so yun, samahan nyo kami at ipamili natin si Leia sa San Juan, Batangas kasi doon lang naman meron eh. Kaya tara, kita-kits tayo din mamaya. At yun, dire-diretso naman si Luca Fidel dito ng pagtatrabaho. Ilang araw lang yan, matapos sa kaagad nila yan. Bilis naman. Naka-ready na agad. At niya, mamaya mo ilabas yung anak mo. Nakagising lang kasi mamampas sa hangin. Maya-maya konti. Maya-maya tayo konti alis. Mamampas sa hangin, kakagising niya lang. Buti pa to si Leia. Gada bisita ko, iba-iba ang suot. Maraming damit na sinusot kasi ang dami nilang package eh. Marami hong bigay hong damit yun eh. Oo nga, ang daming Hindi ko kagaya sininyo. Ninyo kahit. Pero si Ninyo, may mga package yan dumating na damit. Dati, di ba? Wala ho. Meron, no, nagsusukat pa nga tayo, nandun tayo kala Ate Isel eh. Hindi ko nagustuhan kaya bigay ko na iba. Ay, binigay mo? Apa? Ayaw po eh. Kung alin yung mga original, ayaw niya. Hala. Kasi may favorite siya, isa lang, yung kulay pula niyang jersey. So, kung makikita ninyo ngayon, nasuot yung uli kong pula. Yung pa rin. Hala, kainaman na. Alam nyo kasi, guys. Alam nyo kasi, guys, si Ninyo, alam ko nakita nyo naman yan. Ang daming package na dumating dun sa bata na yun. Ang daming mga damit, shorts, mga branded, mga brand new. Pero ayaw niya daw. Kaya itong si mama niya, pinamigay na lang.
sayang naman ang effort din ng mga bumili nun na sponsor ninyo para sa kanila. Yung pala, hindi naman pala gagamitin. Masakit para sa nagbibigay yun, Ate Ninya. Tingin nyo nga po natutuwa rin. Bakit? Hindi rin po siya doon papasok. Aba, masaya pa siya na hindi siya papasok? Opo. Masaya pa daw si Ninyo, guys, na hindi siya papasok. Okay, ibigay natin yung kasiyahan niya, yung hiling niya. Kung masaya siya na hindi papasok, ibigay natin. Lalo magaling di ako pasok. Tutulungan ko na lang po kayo inay magbabalik. Sigurado, tutulong, hindi maglalayas. No? Sige, pursigihin mo na siya, ikaw ay matulungan niya. Hindi masaya siya dahil makakapaglakwat siya. Ha? Turuan mo. Kukunin ko lang po sila, ilas ko sila. Okay, sige. So, ano na tayo, guys? Biyahe tayo muna ng San Juan. Pamili muna natin si Leia ng gamit. 너의 예로부터 가장 먼저 내 마음이 또다시 철없이 널 향하지 않게 Far away 한참을 헤매고 찾아왔던 네 Biyahe muna tayo, guys. Habang hindi pa umuulan. Kasi wala na, tag-ulan na talaga. Napansin mo pala dyan, Ate Ninya, si Kuya Aris? Opo, kahapon. Hapon? Alay kasi po kuya alis kahapon. Ano yung alay? Siya po ang may alay. Ano yun? Naghanda po siyang parang kapong lumi. Ah, Alay mo ang tawag eh. hindi kasi kami masyadong familiar sa tradisyon niya Ano po dito. yung nagagawa po po sa inyo? Oo, pero si Kuya Mark mo titigil na muna. Paano? Kasi may nararamdaman daw sa paa niya. May nararamdaman si kuya mo sa sakit sa paa niya. Syempre, bukod sa mabubugbog yung paa niya, hindi din naman siya makakapaggawa ng ayos siguro. Kaya sabi namin, magpagaling na muna. Pero sila Kuya Aris mo siguro kaya wala na dyan. Baka nandoon na sa site, baka gumagawa na. Okay, so huling tanong natin niya, sure decision na yan? Sigurado na? Opo. Okay, final decision. So tara guys, biyahe muna tayo and then update tayo mamaya pagka nandoon na tayo sa dito sa San Juan. At saka bukod doon may lalakarin din pala kami bukod nila Ate Ninya. At may kasama siya. Ngayon, may kasama sila. Total nandito na din naman kaya sabi ko sige na isahan na lang. May isasama tayo na pwedeng makasama nila Ate Ninya sa paglabas ngayon. So malaman niyo mamaya pagka nandoon na tayo. Way back when, before the grown-up phase, we're one best friend. It was easy going road, life was anything but fair, but somehow we didn't care. Way back then, we saw all the movies on a big screen when we couldn't afford to pay the price. We snuck in through the back, hearts racing as the lights went black. Hold up, when did we grow up? When did dreams give way to plans? Wonder slipped through our hands. Just hold up, just hold up. Way back now, I watched him in the yard and wonder how the world still feels that wide. Skin knees and open skies, no fear behind their eyes.
Okay, so guys, ayun, nakapamili naman na po kami nila Ate Ninya ng kakailanganin ni Leia. At nakapagbigay din tayo ng konting cash kay Ate Ninya para may pangdagdag panggasto sila. At napasaya din naman si Ate Ninya. At masaya siya na yung anak niya ay hindi na niya poproblemahin yung mga gamit. At bukod doon ay nakapagbanding sila ngayon na magkakasama. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta kay Ate Ninya at nagmamahal. Ngayon yung decision kay ninyo guys, sa nanay ko na po hiningi yung decision na ito dahil siya po ang dapat na nagdidesisyon sa anak. Hindi tayo hanggang advice lang. So para din siguro sa baka sakali tayo na matuto ang kanyang anak na si Ninyo, siguro mas maganda na turuan muna ni Ate Ninya ng tamang asal sa loob ng mismo ng kanilang pamamahay. So yun po, final decision para walang masabi ang mga viewers na wala tayong salita. Final decision, si Leia na po ang ipag-aaralin lang natin at hindi na po si Ninyo. Yun lang po, maraming salamat. Please mag-subscribe na kayo sa ating channel, ating iba po nating platform. Yung pong bago nating page, huwag nyo kalimutang i-follow Marcos TV. Kagagawa lang po yan at dahil wala na po yung dati natin ay wala na talagang naisusupport sa ating pag-charity vlog. Kaya gagawa tayo ng bagong paraan para trabahuhin natin, para lumaki ulit at mapaabot natin ng 1 million followers, baka makatulong sa charity natin. Kaya please, i-follow mo na yung Marcos TV na page natin. Salamat po. God bless po. In a storm, I lost my sails, I lost all direction, got caught in